So kapag gabi, yan, automatic. Pag makadetect ng charge, hindi siya iilaw. So pwede mo siya, halimbawa nag-charge, pwede mo siya try na i-open. Gamitin mo yung remote, kahit nag-charge siya, pwede mo siya pailawin. Isa ka rin ba sa mahilig mag-upgrade ng battery ng ating solar street light, pero nahihirapan ka kung paano buksan at kung paano palitan yung battery nito? Sa video ito mga ka-DIY, tuturo ko sa inyo ang technique kung paano buksan yung ganitong solar street light. So baka mayroon kayong ganitong klaseng solar street light at nahirapan po kayo buksan kung paano siya palitan ng battery dahil wala po siyang screw mga ka-DIY. Buo po yan yung plastic niya. At tanging dito ka lang sa harap magbubukas. So napakadali lang yan mga ka-DIY. So bago umpisahan yung video, itong solar street light natin ay 10 watts. Tapos ang kanyang solar panel ay 6 volts, 3.8 watts. At mayroon siyang 5 meters na wire at meron din siyang connector. Ang solar street light pala ay meron siyang remote mga ka-DIY. Kapag halimbawa na gusto mo siyang pailawin, ayan, so press mo lang yung kanyang remote. Meron siyang oras, kung ilang oras gusto mong paganahin, may 3 hours, 5 hours at 8 hours. At kung gusto mo naman automatic ay iilaw siya kapag gabi at sa umaga ay charging lang siya. Dahil mahina yung ilaw niya mga ka-DIY. So kung napansin nyo, umiilaw po yan. Kaso napakahina lang. Siya gaanong nag-store ng o stored ng charge mga ka-DIY dahil yung battery niya ay mababang capacity lang. So yan yung gagawin natin at papalitan natin siya ng ating 18650 na 1500 milliamps mga ka-DIY. So ayan, tingnan niyo kung mapalitan natin mamaya at kung may improvement. So bali umpisa natin yung video mga ka-DIY, yung una kung paano natin ito buksan. So panoorin nyo lang po at sundan yung video nito para matutunan nyo po kung paano siya buksan mga ka-DIY. Ang kailangan lang natin gamitin dito ay ang ating heater. Ayan, kailangan natin ng heat gun mga ka-DIY. Initin lang po natin yung salamin hanggang lumambot yung kanyang sealant. So yan na po yung diskarte niyan mga ka-DIY para matanggal yung salamin. 2 hours later. Okay, so try natin tuklapin. Ayan, so malambot lang siyang tuklapin mga ka-DIY. Ayan, so kung nakikita po ninyo yan sa loob, ayan, may glue po yan. Okay, so medyo mainit yung salamin yan. Nakasilan po yan, tapos mayroon siyang, ayan mga ka-DIY, po yung gilid kaya waterproof siya. Isang pirasong 18650. So baklasin natin. Okay, tapo ng diretso. So weird. Ito na ngayon papalit natin. So ito yung kanyang board. Ito na yung LED sensor nya. Wala tayong gagalawin dito sa kanyang ilaw or board nya. So hinangan lang natin yung ating 18650 battery. Isang piraso lang din kasi isang slot lang nakalagay. So tingnan natin kung mag-improve yung kanyang ilaw. So habang hinihinang natin ito mga ka-DIY, shoutout muna yun sa aking mga subscribers. Okay, so ayun, kakabit na natin siya mga ka-DIY. Okay. Tapos kabit na natin yung kanyang reflector. Okay. At balik lang natin to. Kung mayroon kayong sealant, pwede itong lagyan ng sealant mga ka-DIY. Paikutan nyo ng sealant yun. Then saka sinitin ulit para dumikit yung dati niyang glue. Okay, so napakaliwanag. So napakalaki ng improvement mga ka-DIY. Yan, so hindi pa naka-charge. So try natin i-charge. Kapag nag-charge, nag-blink yan mga ka-DIY, yung kulay pula dito sa loob. Bukusan natin ng ilaw. Okay, so kung napapansin ninyo, nag-blink siya.
Ibig sabihin charging. Kapag halimbawa na namatay yung ilaw na to, halimbawa gabi na siya, automatic yan iilaw mga kadayway. Okay, ayan. Kapag naman umaga na, ilawan natin siya. Ayan. So, nakamatay siya. So, kapag gabi, ayan, automatic. Pag nakadetect ng charge, hindi siya iilaw. So, pwede mo siya, halimbawa nag-charge, pwede mo siya try na i-open. Ayan. Kung working pa rin, gamitin mo yung remote. Kahit nag-charge siya, pwede mo siya pailawin. So, gamitin mo lang yung remote. Okay. So, ganyan yung kagandahan mga ka-DIY. So, off lang natin. Okay, napakaliwanag. Malaki yung improvement kaysa sa una nating battery na to. Na-charge ko na to nakaraang araw. So, bali mabilis siya malobat kapag yung stock niya na battery yung ginagamit. So, mas maganda kapag pinalitan ninyo dahil makikita niyo talaga yung liwanag ng kanyang ilaw mga ka-DIY. Ayan. So, napakaliwanag niya. Okay. So, yung ating solar street light na to mga ka-DIY ay ibibenta natin to. Bibili tayo tapos palitan natin yung battery, upgrade natin yung battery tsaka ibenta. Sa nais bumili, message lang po kayo mga ka-DIY at ship po tayo nationwide mga ka-DIY via LBC or gagawa tayo ng Shopee store mga ka-DIY para doon kayo mag-order. At next natin na i-upgrade mga ka-DIY itong solar natin, solar street light na sensor po siya. Kapag gabi, automatic pa rin siya namamatay, pero kapag may dumaan na tao, nabubuhay na umiilaw siya mga ka-DIY. So upgrade natin to yung battery nito at bali benta natin ulit. So ayan lang mga ka-DIY, bali yung purpose nito, upgrade natin yung battery para kapag halimbawa na may bumili ng ganito, at least makagamit nila ng matagal itong ating solar street light na to. Kasi kung stock niya lang ay mabilis siya malobat mga ka-DIY, hindi siya gaano katagal at hindi siya tatagal ng mga ilang oras at hihina yung ilaw niya. Ganon din dito mga ka-DIY, yun gawin natin. At sa nais mag-order mga ka-DIY, message lang kayo. Mayroon po tayong stock na 4 na piraso nito per pieces nito mga ka-DIY. So meron din pong yung ito, meron din po siyang solar. Ayan, papakita ko lang. So ito po mga ka-DIY, ready to use na po yan. Ito waterproof na rin yan. Ayan, waterproof na rin yung kanyang solar at kompleto po yung accessories. Pwede nyo ready na to fix na yun. Tapos yung battery nito upgrade natin para mas maganda at magamit nyo ng pangmatagalan mga ka-DIY. So ayan, maraming salamat mga ka-DIY. Sana ay nakakuha kayo ng idea.